Hello guys, welcome sa unang tutorial ko about sa Premiere Pro. So, dino-document ko dito yung mga natutunan ko within sa isang linggong pag-aaral about sa Premiere Pro. So, sana mapulutan nyo ng aral ng itong ginawa kong video. So, una natin discuss is itong mga tutorial na to is natutunan ko lang din sa YouTube. So meron na akong pinag-aralang mga videos at of course hindi mawawala doon yung tutorial ni Boss Ryan Audencial. So, hello sa mga karaska ko dyan. So, una kong natutunan is yung layout ng Premiere Pro. So, itong layout na to is bago na to. Ginaya ko na yung setup ni Boss Ryan. Yan. Nandito yung timeline, nandito yung media browser, source, tsaka yung program. So, itong media browser, dito mo ilalagay yung mga files mo, dito mo i-import. Pag click mo ng import, dyan mo makikita yung mga files na in-import mo. Yan yung purpose ng media browser or ng project window. So dito sa source, pag kinlik mo yon, dito yan lalabas. Yan. Lalabas yung video kasama yung audio. So dito ka rin mag-set ng in tsaka out point. So kung gusto mong dyan magsimula, pipindutin mo lang yung I. Yan. Ilipat yung in point mo. Tapos click ka ulit ng O. Yung O naman yan yung output mo. So kapag yan na yung napili mong part ng video ilalagay mo sa timeline, pwedeng i-drag mo yung video lang, ito yung icon na yan, or yun namang audio lang. So mostly sa atin yung dinadrag natin is yung video lang. Kung gusto nyo isali yung ambience, pwede din. Kung gusto nyo ilagay lahat sa timeline yung video at audio, idadrag nyo lang yung itong hole na to papunta dyan sa baba. So dito sa source window, ano pa ba dito? Yan, andyan yung play. Dito naman sa program window, dyan mo makikita yung hole na ginawa mo sa timeline. Tulad nito. Ito nga pa yung entry ko sa So first time ko tong nag-edit dito sa Premiere Pro. Nag-i-edit ako dati, pero yung gamit ko is yung Filmora. Kasi sa tingin ko mas madali yun. Pero dahil ito yung mas ginagamit ng idol ko na si Boss Ryan, ito na rin yung ginamit ko tsaka pinag-aralan ko. Dito sa program window, nakikita nyo tong fit, yan, pwede nyo paliitin o palakihin. Dito naman, kung medyo mabagal yung laptop nyo o laptop na ginagamit natin, pwede natin siyang i-1 half. So ang meaning nitong 1 half is hahatiin nyo yung resolution para pag play nyo dito is mas madali. Dito naman sa timeline, dito yung medyo maraming function. Dito natin ilalagay yung video at saka audios natin sa timeline. So kung nakaganyan yung timeline nyo, masyado siyang expanded. So keyboard shortcut lang para makita nyo siya ng buo is yung /T. Kaya makikita nyo siya ng whole. Ito naman yung mga markers. So kadalasan nilalagay ko yung markers doon sa beat ng music. Delete ko muna to. Maglalagay ako ng music. Ito. Sample nito itong music na to.
Kasi nga, mas magandang ilagay yung transition, yung pagkat ng mga videos doon sa mga beat. So ganito yung ginagawa ko. I-play ko siya, tsaka pipindutin ko lang yung M kung meron akong gustong beat. Yan. Yan. Hanggang sa mapuno ko to ng clips o ng markers. Ito naman yung pinaka-common na tool, yung selection tool. Ginagamit yan para pag-select nito, pwede mo siyang remove kahit saan. Razor tool, yung selection tool V, yung keyboard shortcut niya. Pag pinindot mo yung V, yan, selection tool yan, V. Para siyang arrow na baliktad. Yan yung ginagamit ko para mas madali kong tandaan. Yung C naman, ito yung razor tool. Yung razor tool, ginagamit siya para i-cut yung mga sample audio gusto mong i-cut o video gusto mong i-cut. Text tool naman, yan, paglalagay ng text sa clip. Tsaka lalabas siya dito na isang tawag dito. Pwede mo siyang expand, pwede mo siyang palitan. So, yung timeline natin ay hinahati daw ng dalawang parts. Dito sa taas yung mga video. Yan. Yung may mga V. Yun namang sa baba, yun yung audio. Audio part. Yan mo ilalagay yung mga audio mo. Yan mo ilalagay yung sabi ni Boss Ryan na musical scoring, ambience, tsaka mga sound effects. Meron na din ako mga na-download na mga sound effects. Salamat sa mga nag-share doon sa Facebook group, doon sa Messenger. Marami akong nakuha mga files. Ito namang hand tool, yung H is madadrag-drag natin yung timeline. So keyboard shortcut, mas madaling gamitin yung Premiere Pro pag alam mo yung mga keyboard shortcut. Yan. Ito namang pen tool, hindi ko pa napag-aralan to, kaya sa next na lang natin i-discuss. Itong slip tool, meron akong alam dito sa slip tool. Example, yan, select ko na yung selection tool muna. Yung slip tool naman, kung gusto mong mag-start to sa different frame, ito yung gagamitin mo. Mapapansin mo pag ini-hover mo yan dyan at kinlik mo, left click, tapos i-drag mo, may lalabas dito na ganitong setup. So ito yung starting mo. I-drag mo yan dyan, mag-iiba yung starting point. Depende sa'yo kung yung timing mo is mali, so pwede mong i-drag. So meaning ito, pwede natin siyang i-ganyan or paganyan, ano yung tawag dyan. So para, ang purpose nito is una natin ng ibang starting point tsaka ending yung video na sinelect natin. Yun namang slide tool na meron din isa. Slide tool naman, yung unang clip yung makakat. So yung unang clip, bale itong sinilik natin, hindi ito mapapakialaman. So yung clip na katabi niya, yun yung maaapektuhan. Yan. So yun yung makakat. Kung gusto mong i-timing dun sa kabilang, sa naunang clip. So kabaliktaran lang, itong slip tool, magagalaw mo yung selected clips. Doon naman sa slide tool, hindi siya magagalaw, yung katabing clip yung magagalaw. Dito naman nakikita niyo yung so yun na yung slip and slide tool. Yung slip tool, gagalaw yung selected clips mo. So ganun pa rin yung kahaba. So ganun pa rin yung katabing clip, pero yung selected clip mo is
change yung starting point tsaka ending point. So sa slide tool naman, yung slide tool, yung katabing clip kung magbabago yung ending, kasi yung selected clip hindi magbabago. So para sa akin, mas madali pa rin gamitin yung razor tsaka selector pag ganyan. So isa pa pala sa natutunan ko is yung up and down arrow. So ito yung example ng up and down arrow. Yan. Para hindi na tayo paganyan-ganyan dun sa cursor, palipat-lipat. So yan, nag-i-snap siya. Kasi nga naka-on yung snapping dito, yung parang magnet. Pero kung hindi yan naka-on, mahirap mong lalagay sa saktong lugar yung cursor. Kapag in-on mo yan, automatic siya nga na mag-i-snap dun sa mga cutting points. So kung ayaw mo naman gumamit ng mouse, ito yung gamitin mo, yung up and down natin. So ito namang arrow na left and right para frame by frame by frame yung pagkakalipat niya. So magagamit mo yan kapag nagmamasking ka, especially pag nagmamasking. So ano pa, yung ripple edit naman, ito yung ripple edit. So i-delete ko yan, isi-select ko to, tapos ripple edit, yan, mawawala yung space yan sa gitna. So dito pala sa sa source, pwede ka rin gumamit ng keyboard shortcut, yung J, K at saka L. Yung L is forward, yan. Yung K is stop. Kung gusto mo namang mag forward ng padandahan, hold mo yung K tsaka press mo yung L, yan, frame by frame pa rin siya. So yung J naman is atras. So magkatabi lang sila, J, K, L, tsaka kung sa taas naman is yung in point tsaka out point. So kung gusto mong pabilisin, pindutin yung dalawang beses yung J or yung L. J, yan, forward siya, pabalik. Yung L naman is forward siya, ganyan. So dito sa taas, learning, assembly, editing, color, effects, audio, yan yung mga save mo na formahan ng Premiere Pro. So sa editing, ganito na yung format. Yan. Kung gusto mo namang i-change yung color sa Lumetri, nandito yung Lumetri color. Sa effects naman, yan, magbabago siya para mas madali. So hindi ka na pupunta dito sa editing tsaka lalagay ka ng new window kasi save na doon. Ano pa ba? Sa sequence, yung paggawa ng sequence, delete muna natin lahat to. Import tayo, hindi, gawa tayo ng new sequence. New item, sequence, lalabas yung kung ano yung gusto mong settings ng. So sabi ni Boss Ryan, no, itong 1080p 24 frames per second yung cinematic, kaya yung gagawin natin yan. So para mas mapadali yung trabaho, gamitin nyo itong mga panel na dito sa taas. So, gusto nyo ito, click nyo lang yung maliit na tatlong line dyan, save changes to this workspace, para tuwing nag-i-edit kayo, pag click nyo dyan sa editing, ito yung lalabas na mga panels. Ano pa ba? So yun lang yung natutunan ko
sa loob ng 1 week. So at least sa 1 week hindi zero yung natutunan ko about sa Premiere Pro. So next week gagawa na naman ako ng video na about naman dito. So ako ay isang complete beginner sa editing na to, kaya pagpasensyaan nyo na kung medyo nahihirapan pa ako magsalita kasi hindi ako Tagalog, Bisaya yung lingwahe namin dito. So ngayon ko palang pinaplanong gumawa ng short film. So nag-iisip pa lang ako ng iba't ibang topic or iba't ibang story para sa short film ko. Yung camera na gamit ko is DJI Osmo Pocket. So nagsisi ako bakit yun yung binili ko, kasi binili ko yun nung di ko pa alam kung anong camera ba yung dapat na bilhin. So yun lang guys, next week mag-upload na naman ako ng video. I-discuss ko na naman doon yung mga natutunan kong basic lang. So ito pala, itong dito, yung mga mata na dyan, ginagamit yan para hindi makita yung lane na yan, itong lane na to na buong lane. Kung meron kang mga videos dyan, mga images na dyan, di yan makikita. So yun lang nakalagay dito sa taas yung makikita. Ito naman is yung kabalik, bali equivalent niya sa audio, mute, di siya maririnig. So nakapag-download na rin ako ng mga sound effects na dito siya. Tsaka meron akong mga tutorial na naipon dito. Yan, 30 days to learn Adobe After Effects. So pero hindi ko pa yun napagtutunan ng pansin. Itong tutorial pa lang na to yung natutunan ko ngayon. Tsaka meron akong tinitingnan sa YouTube. So kung merong gustong humingi ng mga files na to, willing na willing akong ibigay ito sa inyo. Pero kailangan kong i-upload muna to sa Google Drive. So kung gusto nyong humingi ng mga files, yan, about Illustrator, photography and videography, Photoshop and Lightroom, Premiere Pro and After Effects, just comment on the comment box dun sa baba. Yung email nyo is wag na. Okay, sa email na lang isisend ko yung link sa Google Drive na gagawin ko. So dyan meron na din akong mga LUTs. Yan, meron na akong LUTs, hiningi ko doon sa mga karaska natin. Meron na din akong mga transitions. Yan, thank you doon sa nagbigay. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan, pero thank you. Meron akong mga transitions. Meron na din mga flash effects ng mga basic ganyan, pero di ko pa nagagamit. So sa mga gusto ring humingi, just comment down your email address para send ko na lang sa inyo isa-isa. So yun lang yung natutunan ko about Premiere Pro ngayong week. Sa linggong to, next week mag-upload ako ng bagong video. Thank you guys and God bless. So please subscribe na din dito sa channel ko kung gusto nyong maging updated. Thank you guys.